first person of a voice. I can't stop my eyes but land them on those milky and soft skin of Monica. Her small and beautiful face made me weak every time I saw her closely. Never in my entire life did I imagine myself being affected by a simple glimpse of a woman. And now, I was a victim of the truth that I need Monica in my life more than anything. She's all I wanted in my life. Kaya naisipan ko siyang yayaing lumabas para makasamang kumain. It's the first time that we were together outside the office. Habang naglalakad kami sa papasok sa loob ng isang garden restaurant, ay saglit kong nakalimutan ang inis at selos na naramdaman ko kanina lamang nang marinig kong katawagan ni Monica, ang boyfriend nito na isang modelo. I can't help but feel disgusted while listening to their conversation. I don't want to imagine her while in another man's arms. I should do something before it happens. I noticed that she was not comfortable while sitting beside me. So I asked her, "Is there any problem, Monica?" Ibinalik nito ang baso ng tubig na hawak nito at saka ako nilingon saglit. Wala po, sir." Alangan nitong umiti sa harap ko na parang pinipilit lang nitong umakto ng normal habang kausap ako. Sakto naman na nakatitig ako sa kanya nang biglang lumapit sa amin ng isang waitress para kunin ang order namin. Ako nang umorder para sa amin ni Monica at mukhang wala ito sa mood. Kahit na nakasimangot ito ay cute pa rin ang itsura nito habang palingaling nga sa paligid. I simply gave her a simple smile without being noticed. Habang kumakain kami ay nanatili kaming tahimik na dalawa. Nagpaparamdaman. Tahimik ang lugar. Minimal lang ang tao sa paligid at yun mismo ang dahilan kung bakit dito ko siya dinala. I want to talk to her in this kind of place. Quiet and solemn. Nang matapos na kaming kumain ay sunod namang nag-serve ng wine ang isang waiter sa wine glass na nasa tabi namin ni Monica. Tiningnan ko ang reaksyon niya nang magsali ng wine ang waiter at hindi ako nagkamali. Tumingin si Monica sa akin. Nagtatanong, "It's just a wine, Monica. Don't worry, I'll take you home." "Kasi po, sir. Please, Monica." At nang dahil sa pagtawag ko sa pangalan niya ay hindi na ito nag-complain pa at magkasama naming ininom ang wine sa mga baso naming dalawa. At bago ko pabuksan ang topic na dapat naming pag-uusapan na dalawa ay si Monica na mismo nagtanong, "Sir, gusto ko lang pong itanong tungkol sa importanteng bagay na pag-uusapan natin kung bakit tayo nandito sa lugar na ito." Isinandal ko ang likod ko sa upuan saka siya tinitigan ng mariin. This time, hindi ko hinayaan na makawala ang paningin ko sa kanya. I look out her directly in her eyes. I want her to feel the intense emotion I have for her right now. Unti-unti kong nakakasanayan na titigan siya na habang sinusubukan kong alamin ang tunay na nilalaman ng puso niya. I want to know if she really loves that jerk man because if she did, I would die. "Remember the issue you have in your family?" Simula kong sabi sa harap niya. Bigla ang pag-iba ng reaksyon ni Monica nang marinig nito ang tungkol sa pamilya nito. I bet she has this burden that she wants to lay down, and I want to help her in any way I can because I want her. I really like her, and possibly, I finally love her. Saglit na yumuko si Monica at tahimik itong tumitig sa ibaba na parabang doon ito kukuha ng kasagutan sa tanong ko. Hinintay ko siya na kusang mag-angat ng tingin at sagutin ang tanong ko. "Sir, alam ko po na marami na akong pagkukulang sa trabaho ko. Kung magdedesisyon na po kayong tanggalin ako, ay tatanggapin ko na lang po ng maluwag sa puso ko ang pagre-resign sa trabaho." Nakayuko nitong sagot sa akin na hindi ko nagustuhan. Hindi ko naman siya masisisi na ganoon na lang ang maging reaksyon niya sa sinabi ko. Lalo na at may naririnig ako mga bagay sa loob ng agency na may kinalaman ito. May mga nagsasabing hindi nito deserve ang trabaho na meron ito ngayon. Una, dahil palagi itong lumiliban sa trabaho. Dahil na rin sa family issue nito. Pangalawa ay, hindi naman daw nito kailangan ng pera. Bakit nagtsatsaga pang pumasok sa agency kung kaya naman ito mag-manage ng family business nito? Kung aalis nga daw ito ng trabaho ay magkakandara pang iba nito mga kasamahan para sa posisyon na mayroon ito ngayon. At ngayon nga ay ito na ang kusang sumusuko dahil na rin sa mga issue na natatanggap nito mula sa trabaho. Kahit na sinabi nito ang balak nitong pagre-resign na lang ay hindi ko iyon papayagan.
It's not exactly about resigning your job, Monica. We can settle your family issue and your problem in your job if you want. Doon ko nakita ang mabilis na pagtaas ng mukha ni Monica nang marinig nito ang sinabi ko. Parang bigla itong nagkaroon ng pag-asa. Ano pong tungkol sa trabaho ko at sa family problem ko, sir? Hindi na niya natiis at tinanong na ako. I have a suggestion for you so you can solve your problems both on your family and work at the same time. Diretso kong sabi sa kanya. My suggestion will last only until tonight. So you better decide or else. Okay po, sir. Ano po ba yun? Mabilis nitong tanong sa akin na dahilan ng saglit kong panggiti. As you have mentioned before, gusto na ng mga parents mo na mag-resign ka na sa trabaho. So you take part sa family business nyo, right? Opo, sir. Kaso ayoko naman na pamahalaan ang mga negosyo namin. Tama na si Michael ang mag-manage noon. Kaso ayaw naman nila akong hayaang magtayo ng sarili kong negosyo na gusto ko. Malungkot na kwento niya sa akin. I can feel her with those teary eyes of her and voice shaking while talking to me. That's what we're going to solve. Isosolve? Paano pong masosolve ang mga problema ko, sir? I felt a sense of interest when she asked me that question. It's a good sign that she will say yes in my plans. First, you will not resign on your job. Secondly, I'm willing to finance the business you want to establish so you can build your own career without the help of your family. Total, ayaw ka naman nilang suportahan, right? And that way, hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na sundin ang gusto nila. Even magpakasal sa lalaking gusto nila para sa'yo. Nagulat si Monica nang sabihin ko ang tungkol sa huling bagay na may kinalaman sa pagpapakasal nito sa isang lalaki dahil sa itong gusto ng mga magulang nila para mapangasawa nito. Paano niyo pong nalaman ang tungkol sa bagay na yun, sir? Ang alin? Ang pagpapakasal mo sa anak ng business partner ng mga magulang mo? Kaya napilitan ka maghanap ng ipapakilala mong boyfriend sa pamilya mo? Sunod kong bulala sa kanya. I knew her past at sisiguraduhin kong hindi matatapos ang gabing ito at mapapaamin ko siya tungkol sa pagkakaroon niya ng boyfriend para lang maiwasan nito ang mga nirereto ng mga magulang nito. Hindi agad umimik si Monica sa sinabi ko. Malamang na naguguluhan din ito kung bakit ko nalaman ang lahat ng iyon. Since then na nagtatrabaho siya sa agency ko ay inalam ko na ang lahat-lahat sa kanya at sa pamilya nito. That's how I love her, by knowing her life. So I can be part of it. Naguguluhan po ako, sir. Hindi ko po kayo maintindihan. Tinitigan ko siya ng mariin at saka muling nagsalita. Isipin mo na lang na ako ang makakatulong sa iyo para maipakita mo sa pamilya mo na kaya mong tumayo sa sarili mong mga paa na hindi mo kailangan magmakaawa sa kanila. Kung tatanggapin ko po ang tulong na sinasabi niyo, natutulungan niyo ako makapagtayo ng sariling negosyo. Ano ang magiging kapalit? Hiwalayan mo ang boyfriend mo ngayon. That's it. Napaawa ang mga labi ni Monica sa sinabi ko. Kung kanina'y nagulat ito at nakabawi agad. Ngayon ay talagang natahimik ito ng todo na parang hindi alam kung saan at paano magsasalita. Bakit po, sir, nadamay ang boyfriend ko sa usapan natin ngayon? Isipin mo na lang na nilalayo kita sa kapahamakan for not allowing you to be near with your boyfriend. I know him. He's a jerk. And definitely a womanizer. Pero sir, are you complaining or what? Tell me, Monica. Do you really love that guy? May inis kong tanong sa kanya at hindi ko hayaang hindi ko makuha ang sagot na gusto ko mula sa kanya. Sir, what? Seryoso kong tanong muli sa kanya. Okay, kung yun ang gusto niyo po na kapalit sa pagtulong sa akin ay gagawin ko na. Good. And one more thing. Simula sa araw na ito na pumayag ka na sa pagiging business partner natin, ay hindi ka na pwedeng mag-entertain ng mga suitors. You're not allowed to do that. Mas lalo nang naguluhan si Monica sa sinabi ko at kumunot ang kilay nito. She obviously didn't get my intention in telling her not to have suitors anymore. Sir, hindi po ba sobra naman ata ang gusto mo mangyari? It's like, you also intruding my life. I gave her a warning look because of what she said, and it will be more serious kung hindi niya ako susundin.
Ayoko lang na mawala ang focus mo sa mga plano natin at sa negosyong itatayo natin. Kaya ako nasabi ang bagay na iyon. Hindi makabubuti kung marami kang iniisip while planning all those things about our business. Then you're also busy entertaining your suitors. May diin ko sabi sa kanya. I can see hesitation in her face because of what I've said. Wag lang siya magkakamaling sabihin sa harap ko na may feelings ito sa lalaking tinatawag nitong Anthony because I won't allow that. Alam ko napilitan lang itong makipag-boyfriend para iwasan nito ang lalaking gusto ng mga magulang nito na pakasalan. And the main reason why I am asking her right now is to make sure that she will break that man and stay away in her life. Nang hindi siya agad sumagot ay tinitigan ko siya ng mariin. That warning look is just part of how I will get and won her using my plans. The next thing I heard made me satisfied. And finally, she's mine now. Monica's Casanova voice. Pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa kama. Pagdating ko sa bahay namin, agad akong dumiretso sa kwarto ko sa takot na ma-interrogate na naman ng mga magulang ko kung bakit nauna pang umuwi ang kotse ko kaysa sa akin. Bukas ko na lang sila haharapin. Ang isip ko ngayon ay abala sa mga nangyari sa buong maghapon, lalo na sa mga pinag-usapan namin kanina ni Sir Xavier. Nagulat ako ng sobra nang marinig ko sa mismong labing niya na handa siyang tulungan ako na makapagpatayo ng isang negosyo na matagal ko nang gustong gawin. Pero ayoko lang lumapit sa mga magulang ko. Sinabi din niya na hindi magiging problema ang pag-absent ko sa trabaho habang pinaghahandaan namin ang itatayo naming negosyo na magkasama. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na makakaya niya akong tulungan sa problema ko. Kapag nagtagumpay kami sa mga binabalak naming negosyo na itayo, ay baka sakaling maiba ang tingin ng mga magulang ko sa akin. Na isa din akong tao na makakayang gawin ng mga bagay na akala nila'y hindi ko mapagtatagumpayan. Sayang lang at hindi ko maaaring sabihin ang lahat kay Nicole dahil mahigpit na bilin ni Sir Xavier na dapat ay wala munang makakaalam ng mga plano namin hanggang sa maging maayos na ito. At saka muling bumalik sa isipan ko ang ilan sa mga pinag-usapan namin kanina. Susubukan ko pong kausapin si Anthony, sir, at ipaliwanag sa kanya ang lahat. Sagot ko sa kanya na halatang hindi nito kinagusto. Hindi naman big deal sa akin na makipaghiwalay kay Anthony. Lalo na't napipilitan lang naman ako na makasama ito kung minsan. Ang iniisip ko lang ay ang mga magulang ko. Kapag nalaman ng mga ito na nakipag-break na ako kay Anthony, ay kung kanino naman Poncio Pilatong anak ng mga kasamahan ng mga ito sa negosyo ako ibubuyo. Yun ang isa sa mga ayokong ginagawa ng mga magulang ko. Pinanghihimasukan nila ang personal kong buhay. What do you mean susubukan? You need to do it right away, Monica. If you're really serious in proving to your family that you can stand alone without the help of them. Seryoso at parang wala nang atrasan ng papasukin kong bagay na ito kasama si Sir Xavier. Matagal ko nang gustong patunayan ng sarili ko kila Daddy na hindi porke anak nila ako ay kailangan sila palagi ang magdesisyon sa buhay ko. There's always limitation for everything at naniniwala ako doon. At ngayon na may gustong tumulong sa akin para matupad ko ang mga bagay na iyon, ay dapat ko nang i-grab ang chance na ito. He has the money, power and connection para matulungan ako at yun na lang ang iniisip ko. So, I've decided to take the help he's offering to me at bahala na kung ano man ang kahantungan ng lahat ng ito. Sige po sir, payag na ako sa gusto niyo mangyari. Matagal ko nang gustong magtayo ng business na matatawag kong akin para naman may mapatunayan ako sa parents ko. At dahil nag-offer ka na tutulungan ako, I'll take that chance. Napansin ko agad ang pagliwanag ng aura ni Sir Xavier dahil sa sinabi ko. Para itong nanalo sa kung saang pustahan dahil sa itsura nito. Good. Mabuti naman at naintindihan mo mga dapat mong gawin as we became business partners. First, kailangan muna natin pag-aralan kung anong business ang pwede natin pasukin at syempre, yung gusto mong i-handle. And one more thing, let's keep it private. Whatever we talk about our business for now. Habol niyang sabi sa akin. Okay lang naman sa akin kung yun ang gusto niya mangyari sa umpisa. Kilala siyang tao sa business world kaya kailangan na hindi pa dalos-dalos ang mga desisyon na ginagawa nito. Hindi ko talaga akalain na darating ang time na katulad nito na isang Xavier Montefalco ang mag-aalok sa akin ng tulong para mapatunayan ko ang sarili ko sa ibang
tao, lalo na sa pamilya ko. Naiintindihan ko po, sir. At sunod na itinaas ni Sir Xavier ang wine glass nito at nakicheers sa akin. For the success of our business. Cheers! Nagpatianod na lang ako sa mga nangyayari at hindi ko na tinangkapang tumutol nang gawin namin ang bagay na iyon. For the success of our business. Nanatili ako nakatingin sa ceiling ng kwarto ko at pilit kong pinaniniwala ang isip ko na totoo ang lahat ng nangyari kanina. Dapat lang ako magtiwala kay Sir Xavier na tutuparin niya ang pinangako niyang tulong sa akin. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Napag-usapan naman namin ni Sir Xavier na pwede akong hindi pumasok ngayong araw para ihanda ang business plan na ipapakita ko sa kanya para masimulan na namin ang negosyong binabalak namin. Ilang mahihinang katok ang tuluyang nagpagising sa akin. Yakap ko pa rin ang isang teddy bear na palaging nasa gilid ng kama ko. Bumangon ka dyan, Monica. Ano ba talagang balak mo sa buhay mo? Yun agad ang umalingaw-ngaw sa pandinig ko nang bumukas ang pinto. Boses iyon ni Mommy. Hindi na kailangan ng megaphone para marinig sa buong kabahayan ng boss nito. Napabuntong hininga ko sa kamabigat ang katawan na tumayo sa kama ko. Nang idilat ko ang mga mata ko ay nakita kong katabi ni Mommy si Daddy kasama pa ang magaling kong kapatid na si Michael. My God, Monica! Saan ba kami nagkulang ng pagpapalaki sa iyong bata ka? Did you know how much I was so stressed about you? Napakamot ako sa noo ko dahil salita niya ni Mommy. Tiningnan ko si Daddy na malungkot din ang aura habang nakatitig sa akin. Kung minsan ay gusto ko na ring sumuko sa kanila. Ang sundin na lang ang gusto nilang mangyari sa buhay ko para matapos na lang ang lahat. Pero sa tuwing naiisip ko na kung hindi ko ipaglalaban ang gusto ko mangyari sa buhay ko, ay magmumukha lang akong isang puppet na pinagagana nilang lahat. And that's what I'm so dumb scared. Ayokong mabuhay sa anino nila at sa mga batas nila. Ano bang nangyari, ate, at umuwing mag-isang kotse mo kagabi? Tinatawagan ka naman nila, Daddy, ayaw mong sagutin ang tawag nila. Paano ko naman sasagutin ang tawag nila kung alam kong pagagalitan lang naman nila ako? Nawala na namang katapusang paliwanag ang gagawin ko. Ay, at sa uli hindi na naman nila ako papaniwalaan. Nawala naman akong ginawa kung hindi ang mag-bar hopping at maglakwatsa. May importante lang akong ginawa, Dad, kaya hindi ako agad nakauwi. And doon ako sumakay sa kamiting ko kaya pinauwi ko na lang ang kotse ko. Yun ang totoo. Hinatid pa ako ni Sir Xavier sa mismong tapat ng gate namin para lang masiguro nito na makakauwi ako ng maayos. Which I find sweet and unbelievable again. Oh, come on, Monica. Kailan ka ba magmamatured, ha? Matatanda na kami ng daddy mo. And to tell you the truth, I'm so disappointed in you. Sampal na sabi ni Mommy sa harap ko. Wala na talaga akong ginawang magaling sa harap nila. Ang buong akala namin ng Mommy mo ay pagkatapos mo mag-aral ng college ay makakatulong ka na namin sa mga negosyo natin at maaari na kami magretiro. But it's not what happened. And it's all your fault. Mas ginusto mo pang gugulin at ubusin ang oras mo sa ibang bagay kaysa tulungan ng kapatid mo. Segunda ni Daddy. I feel so helpless. Para na lang akong isang tau-tauhan sa bahay namin na araw-araw pinagagalitan nila at pinagsasabihan. Hinagod ko ang buhok ko, gamit ang isa kong kamay para ipakita sa kanila na hindi ako komportable sa mga sinasabi nila o tamang sabihin na mga bintang na wala namang basehan. Daddy, kung yun po ang paniniwala nyo na binigo ko kayo, hindi ko na po ipipilit ang sarili ko sa pamilyang ito. Nakapagdesisyon na ako. Mas mabuting umalis na lang muna ako sa bahay namin habang binabala ko ang negosyong pinag-uusapan namin ni Sir Xavier. It's not healthy anymore being near with them. I love them so much, but the love I have for them is not enough for me to stay beside them. What do you mean? Nakataas ang kilay ni Mommy na tanungin ako. I guess, nakuha niyang gusto kong sabihin. I want some space, Mom. Ako na lang ang lalayo pansamantala para hindi na kayo mahirapan na makasama ako dito sa bahay. And where do you think you're going, Monica? Malaki na ako, Dad. Kayo na nga may sabi. I should be more matured enough to be responsible. That's why I'm going. I want to prove something in my life. And I can do that if people around me still didn't trust me. That I can be much better. Malungkot kong sabi sa harap nila. Natahimik silang lahat at sinamantala ko ang sandaling iyon para bumaba sa kama at magtungo sa banyo.
Inside the comfort room, I cried. I cried as if I was alone in life. Walang pamilyang naniniwala sa akin. Even someone who wants to talk to me, especially now that I feel down. Ganito ba talaga kamiserable ang buhay ko? Gustong gusto ko makita si Nicole at mayakap. Ang magsumbong pero hindi ko kayang dumagdag pa sa mga aalalahanin nito sa buhay. We have our own problems in life that we need to face alone. Sinadya kong magtagal sa banyo para paglabas ko hindi ko na maabutan pa sa labas sa mga magulang at kapatid ko. Kailangan kong panindigan ang mga bagay na sinabi ko kanina for my own sake. Paglabas ko ng banyo ay wala na nga ako naabutang tao sa kwarto ko. Nakakahinga ako ng maluwag. Makakapag-impake ako ng mga damit ko at ilang gamit na kailangan ko sa pag-alis. Wala na rin akong balak na sabihin kay Nicole ang pag-alis ko dito sa bahay at tsak na mag-aalala na naman iyon. Gamit ang isang traveling bag ay nagsilid ako ng ilang mga damit na pwede kong gamitin. Mga personal kong gamit katulad ng alahas, passport at mga stuff na gamit ko araw-araw. Kailangan ko agad kumilos para makahanap ng matitirahan at maayos ko ang dapat na ayusin base sa pinag-usapan namin ni Sir Xavier. Hindi ako dapat mabigo sa pagkakataong ito. Hindi ngayon na nakapagdesisyon na akong lumayo sa pamilya ko para patunayan sa kanila ang sarili ko. Hindi na rin ako nagpaalam kila mommy bago umalis. Tanging si Michael lang ang pumigil sa akin pero hindi na ako nagdalawang isip pa. Sinabi ko na lang sa kanya na babalik din ako sa tamang panahon kung kailan may pagmamalaki na ako ng mga magulang namin. Gamit ang kotseng na ipandar ko sa pagtatrabaho sa Montefalco Agency, ay umalis ako ng bahay namin na hindi alam kung saan ang patutunguhan ko. Ang mahalaga ay malaya na akong gawin ang lahat ng bagay na dapat ay noon ko pa ginawa. Habang nasa biyahe ay iniisip ko mga dapat kong gawin, things that I should prioritize. At nasa ganoon akong estado ng pag-iisip nang biglang tumunog ang cellphone ko sa dashboard. Otomatikong kinuha ko ang cellphone ko. Buti at traffic kaya agad kong masasagot kung sino man ang tumatawag. Napaawang ang mga labi ko na makita ko kung kaninong number ang tumatawag. Sir Xavier. Bakit kaya ang aga naman niyang tumatawag? Wala pa ako nagagawa na kahit ano about sa business plan na kailangan ko ipakita sa kanya. Alangan man ay wala naman ako magagawa kung hindi ang sagutin ang tawag nito. Baka kung ano pang isipin nito sa akin. Hello po sir. Hi. Buo ang boss na bati din ito sa akin. May kailangan po ba kayo sa akin sir? Nagpaalam po ako kahapon na hindi ako papasok ngayon para ayusin ang business proposal na ipapakita ko sa iyo today. I understand. I just called you to let you know that I can't see you today for the business proposal. I have important things to fix today. Parang nagluwag ang paghinga ko nang marinig ko ang sinabing iyon ni Sir Xavier. May time pa ako para magawa ang business proposal na hindi ko pa nahaharap dahil sa dami ng gumugulo sa isip ko ngayon. It's okay sir, naiintindihan ko po. Sige po, inform niyo na lang po ako kapag may free time ka na so I can send my business proposal. Hindi ko inaasahan ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya na para bang nahihirapan o malungkot dahil sa sinabi ko. Okay, tomorrow, can you be in my office? Sunod nitong tanong sa akin. Opo sir, papasok po ako bukas. Pangako ko sa kanya. That's good. May kailangan pa po ba kayo sir? Naisip kong itanong sa kanya. Hindi agad nagsalita si Sir Xavier kaya kinabahan ako kung ano pa ang pwede niyang itanong sa akin. At naudlot ang anumang iniisip ko nang marinig kong muli ang boss nitong nagpapakaba sa akin sa tuwing naririnig ko siya kahit na hindi kami magkasama. Nothing, just be in my office tomorrow. I'll wait for you. At mula sa sinabi nito sa kabilang linya ay sunod kong narinig ang pagtatapos nito sa tawag namin dalawa. Napatingin na lang ako sa screen ng cellphone ko na para bang makikita kong itsura ni Sir Xavier doon. Para akong nagkaroon ng bagong lakas nang makausap ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero ang marinig ko pa lang ang boses niya ay may iba na itong dulot sa puso't isipan ko. Mabilis kong sinaway ang anumang bumabagabag sa isip ko dahil may mas mahalaga akong dapat na asikasuhin. Ang ayusin ng buhay ko, hindi lang para sa sarili ko kung hindi para sa pamilya ko. Sila na kahit kailan ay hindi nagbigay ng simpatya sa akin at kung ano makakaya ko pang gawin sa buhay.
Sa tulong ng ilan kong kasamahan ay nakapagtanong ako kung saan ako pwedeng makakita ng kahit isang maliit na kwarto na mauupahan. Kailangan ko ring magtipid para tumagal ang savings ko, lalo na't hindi naman iyon ganoon kalakihan. Kahit kailan ay hindi ako tumanggap ng pera mula sa mga magulang ko, simula na magtrabaho na ako at makatapos ng kolehiyo. I know, may kapalit ang lahat ng iyon, so hindi ko tinangkang tanggapin ang mga binibigay nila sa akin. Kaya ko naman buhayin ang sarili ko mula sa kinikita ko sa trabaho. Yun nga lang ay hindi ko magawa ang gusto ko talagang gawin sa buhay. Yun ay ang magtayo ng sariling negosyo. Pero ngayon na may pagkakataon na ako para gawin ang lahat, para magtagumpay ako, ay hindi ko na ito palalagpasin pa. Napadpad ako sa isang di kalakihang bahay na tinuro sa akin ni Ate Celes. Ito ang isa sa mga malalapit kong kasamahan sa agency maliban kay Nicole. Kakilala ni Ate Celes ang landlady ng bahay na ginawang paupahan para sa mga estudyante at nagtatrabaho na sa gabi lang umuwi para magpahinga. Okay na ako sa ganoong setup pansamantala. At least ay may matitirhan ako. Kung hindi lang sana mag-aalala si Nicole sa kalagayan ko, ay sa kanya na lang ako makikitira. Pero dahil nga sa may sarili itong problema at hindi nito pwedeng malaman ng balak namin ni Sir Xavier na pagtatayo ng bagong negosyo, ay talagang wala akong choice kung hindi ang maglihim sa kanya. Maintindihan naman niya siguro ako. Ikaw ba ang kakilala ni Celes na naghahanap ng mauupahang kwarto? Tanong agad sa akin ng isang ale pagpasok ko pa lang sa entrada ng pinto ng bahay. Ang ilan sa mga nasa loob ng sala ay halatang mga estudyante pa lang dahil sa mga suot nitong uniforme. Nakatingin silang lahat sa akin, lalo na't bumaba ako sa isang kotse kanina. Ako nga po ang kakilala ni Ate Celes na naghahanap ng pansamantalang maupahang kwarto. Mga 1 buwan lang po siguro ako mananatili dito hanggang sa makahanap ako ng mauupahang bahay na malapit sa trabaho ko. Ganun ba? Mukha namang may kaya ka. Makinis ang balat mo, ang puti, at di kotse ka pa. Bakit sa isang tulad nito mo nagustuhan mangupahan? Kung alam ko lang na may interrogation pa pala bago ako makakuha ng kwarto dito sa bahay na itinuro ni Ate Celes, ay pinag-isipan ko muna sana kung pupunta ba ako o hindi. Alangan akong ngumiti sa harap nito, sunod sa mga taong halatang naghihintay din ng sagot ko. Hindi po ako mayaman at yung kotse po na gamit ko ay company service lang po iyon. At tungkol naman po sa kulay ng balat ko, gusto niyo po bang malaman kung anong brand ng sabon ang gamit ko? Mura lang yun. Biro ko sa landlady na siya namang hindi maipinta ang mukha. Hindi ko alam kung nagulat ba sa sinabi ko na galit na ata. Okay na. Huwag mo nang sabihin. Saka mo nalang ikwento kung anong brand ng sabon ang gamit mo. Sige hala, halika't ituturo ko sa iyo magiging kwarto mo para makapag-ayos ka na ng mga gamit mo. Maya-maya yaya niya sa akin na ikinatuwa ko naman. Okay po. At sumunod na nga ako sa kanya habang papaakyat ito ng pangalawang palapag ng bahay. Presko naman ang itsura ng lugar. Ang kabuuan ng bahay ay pinagsamang kahoy na matitibay at halatang sinauna pangyari at makabago mga disenyo ng bato naman para sa ilang parte ng bahay na ginamit sa pag-renovate. Nang tumapat sa isang hindi kalakihang pinto ang ale ay nagkaroon na ako ng idea na ito ang magiging kwarto ko. At hindi nga ako nagkamali. Ito ang pinto na magiging kwarto mo. Bale 3 kayo magkakasama dito. Wala pa nga lang silang 2 at umuwi ng probinsya. Kaya may 1 linggo kang walang kasama dito. Okay lang ba? Opo. Ayos lang po sa akin yun. Total pala at sabi mo 1 buwan ka lang dito, mananatili. Baka pwede mo nang ibigay yung 1 month mong bayad para lang, alam mo na. Sunod nitong sabi na naintindihan ko naman. Mula sa body bag na nakasabit sa katawan ko ay nilabas ko ang isa kong wallet at kumuha ng perang pambayad sa kanya. Gaya na napag-usapan na ibinigay ko na sa kanya ang perang pinag-usapan namin at pagkatapos nitong makuha ang pera ay iniwanan niya ako at binili na ayusin ko na raw ang ilan kong gamit kung gusto ko. Nginitian ko lang siya at sinabing ako na ang bahala sa mga gamit ko. Total ay kunti lang naman iyon. Hindi ko muna dinala ang lahat ng mga gamit ko mula sa bahay nila mommy hanggang sa makahanap ako ng disenteng matutuluyan na kaya kong bayaran buwan-buwan. Inayos ko agad ang mga gamit ko nang maipasok ko na ang bag na kinilalagyan ko ng ilang mga damit ko. Naisip kong wag na munang tanggalin sa loob ng bag ang mga iyon para kung sakaling kailanganin ko ring umalis sa lugar na iyon ay mabibitbit ko agad ang mga gamit ko.
Inilabas ko muna ang laptop ko mula sa lalagyan at kailangan kong asikasuhin ang proposal na dapat kong matapos ngayong araw. Para pagpasok ko sa opisina ay may ipakita ko agad kay Sir Xavier ang mga iyon. Una pa lang ay gusto ko na magtayo ng isang company na pwedeng mag-produce ng mga usual na ginagamit ng isang babae to maintain her beauty. Of course, related sa art pa rin ang gusto ko. Ang mga naisip kong product na pwede kong i-market ng company na umpisahan namin ni Sir Xavier ay ang beauty soap with special scent and quality. Mga unique color of makeup na halos araw-araw na ginagamit ng mga kababaihan ngayon. Mahilig ako mag-apply ng makeup because I believe it will help you boost your confidence while facing other people and a way of hiding your sadness as well. Na-excite ako sa tuwing may isip ko na may sarili na akong company that produce those products. Ang saya sa pakiramdam at parang gusto kong magtatalon sa tuwa. I need motivation so I can better plan the proposal I intended to do right now. Ang kumita ng sariling pera mula sa sariling negosyo mo. Ang makilala bilang isang magaling na negosyante hindi dahil sa mga magulang ko. Mabuhay na nakakapagdesisyon ako sa sarili ko na hindi kailangan na palaging nakadepende sa mga magulang ko ay isa sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa mga plano ko. I will do all possible ways para hindi ako mabigo this time. Not this time na umalis na ako sa poder ng mga magulang ko. Saktong 4:00 na ng hapon nang matapos ang ginagawa kong business proposal. Matapos kong ma-save ang ginagawa ko ay napainat ako mula sa pagkakaupo ko sa kutsyung nakapatong sa isang kahoy na papag. Itinuro din sa akin kanina ng landlady kung aling banyo ang pwede kong gamitin sa paliligo. Kaya naisipan ko na ring maligo pagkatapos kong mag-computer. Pagkakuha ko ng mga damit na pamalit ay sinadya kong ilock muna ang kwartong inupahan ko for safety na rin dahil nandoon lahat ang importante kong gamit. Hindi na ako masyadong nagtagal na maligo dahil bago ako pumasok sa loob ng banyo ay may nakasunod na agad sa akin na gagamit nito. Gamit ang isang maliit na electric fan na ginagamit siguro ng 2 makakasama ko sa kwartong iyon ay pinatuyo ko ang hanggang bato kong buhok. Naka-t-shirt at leggings lang ako at wala naman akong balak na puntahan. Pero nang maisip ko na kailangan ko rin kumain ng hapunan ay nagdesisyon na rin akong lumabas. Isang pouch lang ang dala ko nang umalis ako ng bahay. Buti at may isang fast food na naligaw malapit lang sa inuupahan ko kaya doon na lang ako nagdesisyon na umorder ng hapunan. May bakante pang space sa parking area kaya hindi naman ako nahirapang isingit ang seda na gamit ko. Pagbaba ko ng sakyan ay agad kong pinatunog ang lock ng mga pinto ng kotse ko at saka dire-diretso sa mismong entrance ng fast food. Wala namang masyadong umu-order kaya hindi ako nagtagal sa pagpila sa counter. Isang piece chicken joy, rice with fries and drinks ang in-order ko at nagsama din ako ng isang mango pie. Bigla akong natakam sa amoy ng fries na nasa tray na dala ko kaya hindi ko agad napansin ang isang lalaking naka-jacket na muntik ko nang mabangga. Buti na lang at ito na mismo umiwas para hindi matapon ang dala ko. Sorry, it's okay. Nakangiting sagot ng lalaki sa akin. Para itong nahihiya na hindi mo malaman. Dapat nga ay magalit ito sa akin dahil ako muntik nang makatapon ng soft drinks sa harap nito. Ito ang una nagbawi ng tingin sa aming dalawa at bumalik ito sa isang upuan na pinanggagalingan nito. Tumayo lang siguro ito para magbanyo. Nagtaka naman ako nang mapansin ko na wala pa itong pagkain sa table nito. Malamang, baka hindi pa umu-order? Sagot ng isip ko. Hanggang sa makabalik ito sa kinauupuan ay hindi na ito nagtangkapang lingunin ako. Nagkibit balikat na lang ako. Nagpatuloy ako sa paghahanap ng bakanting table para makakain na ako sa wakas. Nang matapos kong kainin ang mga in-order kong pagkain ay para akong na-recharge at nagkaroon ng panibagong lakas. Nakalimutan ko na rin kasing kumain ng tanghalian, kagagawa ng business proposal na kailangan ko ipakita kay Sir Xavier. Habang papunta ako sa parking area kung saan ko iniwan ang kotse ko, ay parang may nahagip akong mga mata na nakatingin sa akin. Bigla akong naasiwa kaya walang ano-ano ay napalingon ako sa likod pero wala naman ako nakitang ibang tao, maliban sa isang traffic enforcer na nagtatawid ng mga tao sa kalsada. Baka naman namamalikmata lang ako at pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin pero wala naman pala. Napailing na lang ako pagkatapos at
Sinaway ang sarili ko na mag-isip ng ibang bagay, maliban sa gusto ko matulog na maaga para may lakas ako kinabukasan sa paghaharap sa trabaho at amo ko.